Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, ay i-share ko po sa inyo itong bagong update sa ating babuyan na nakabili na po ako ng another 9 piglets mga ka-farmers. So ito po sila. Ayan. Sabi ni seller mga ka-farmers na iwalay daw po ito last October 10. Then i-deliver to sa last Sunday mga ka-farmers at ganito po sila kalaki. Yung bili ko po sa kanila bawat isa mga ka-farmers ay 2,600. Para sa akin mga ka-farmers, worth it na po talaga siya. So ayan. Parang hindi siya umabot ng 10 kilos mga ka-farmers. Pero okay na po. Nasa 5 to 7 kilos siguro sila kasi merong iba na medyo malaki at meron ding iba na maliit. So I think itong mga maliliit nasa 5 kilos po. Pero okay naman siya mga ka-farmers. Ayan. Ang cute po. Natutuwa po talaga ako mga ka-farmers na nakabili ako ng mga panibagong biik. Kasi last time naghahanap ako ng mga biik at walang masyadong nagbibenta dahil yun nga mga ka-farmers nung nakaraang ASF, halos yung mga inahin dito ibinenta. So wala nang makapag-produce ng biik. So we are happy na ngayon nakakita ako pero taga malayong lugar po sila mga ka-farmers. In fact, ang mga biik na ito ay i-deliver lang po nila dito sa akin. Kasi yun nga, malayo daw yung kanilang lugar. Gusto ko kasi sana na ako mismo yung pumunta para at least makikita ko po yung inahin. Kaso nag-send lang po siya ng video sa inahin mga ka-farmers. Malaki naman yung inahin. Pero iba lang po talaga yung makikita natin sa personal yung inahin. So sa ngayon kasi hindi ako masyadong strict sa gaano kalaki yung mga baboy na aalagaan ko. Dahil ito sila mga ka-farmers. Ang goal po natin dito ay ibibenta sila na pang lechonin lang po. Dahil months na, so mas mabenta na po yung lechonin mga ka-farmers. Yun lang mga ka-farmers, yung problema po natin sa mga biik na ito dahil kapag madamihan po yung kanilang kain, magbasa agad yung dumi nila sapagkat hindi sila sanay mga ka-farmers na pakainin ng medyo marami dun sa seller. Dahil alam nyo na, plano lang kasi nila na i-dispose yung mga biik. So, binabudget lang din nila ang kanilang pinapakain. Kaya ako dito ngayon mga ka-farmers, pakaunti-kaunti po yung pagbibigay ko. Kasi nasubukan ko na binigyan ko direkta ng marami, basa yung dumi nila. So, ang ginagawa ko ngayon, every 2 hours, magbibigay ako ng kaunti mga ka-farmers. Dahil kapag nagugutom din sila, sobrang ingay din mga ka-farmers. So, ayan. Ang cute po talaga mga ka-farmers. Actually, this is my first time na mag-alaga ng baboy ng parang Dalmatian po. Itong ganito. Ayan. Hi! Kahit na hindi sila masyadong malaki mga ka-farmers, nagugustuhan ko pa rin sila dahil malapad po yung likuran nila. At merong iba na mataas talaga yung pangatawan. Isa kasi yan sa tinitingnan namin na mas madaling lumaki yung mga baboy kapag merong ganyang characteristic. So ayan. Andito ako sa loob mga ka-farmers, nakagat-kagatin nila ako. So, yung pinapakain ko po sa kanila ngayon ay Pigrulac na early win. Supposedly, mag-direct starter ako mga ka-farmers. Ngunit, ito kasi mga biik na ito, bagong walay pa at nasasanay daw na pre-starter na Pigrulac yung pinapakain. Kaya, binilhan ko ng isang sako at kung maubos na po yung isang sako mga ka-farmers, ay i-transition ko na po sila ng starter. Nakasanayan kasi namin na brand na ipakain mga ka-farmers ay Ultra Pack. Ngunit ito sila, nasasanay na sila sa Pigrulac. So, ipagpatuloy pa rin namin yung pagpapakain ng Pigrulac sa kanila mga ka-farmers para hindi kami magkakaproblema sa pag-transition. Malaking adjustment kasi para sa kanila mga ka-farmers kung mag-transition po tayo ng brand. Unlike nung nag-transition lang po tayo from pre-starter to starter na the same brand ang ginagamit. Pero ito, ang pinag-usapan ay ibang brand po mga ka-farmers. Kaya maingat po kami sa ganyan.
So, kaya i-continue pa rin namin mga ka-farmers na pigrulak yung ipapakain natin. Anyway, yung pigrulak kasi bumaba na yung presyo. Last time I checked, malapit na yung presyo nila sa Ultra Pack mga ka-farmers. So, okay na po yun. So, ayan, ganyan lang po talaga. I-continue natin na pigrulak kasi ang pigrulak, premium din. Maganda din siya na pang-fattening mga ka-farmers. So, ayan. So, sana the same pa rin yung kita natin sa ngayon mga ka-farmers. Medyo maganda pa rin yung kita. Kasi last time, yung tatlong pang-lechonin ko, na-dispose ko na po lahat. Yung kita ko sa bawat isa doon mga ka-farmers ay 920. Kasi dito kasi ngayon, nagmura yung presyo ng baboy. In fact, meron na nga karne mga ka-farmers na tag 260 per kilo. Dati, 350 yan. Ngayon, meron ng 260 per kilo. So, bumaba talaga yung presyo ng baboy. So, ayan. Kaya binababaan din natin yung presyo ng lechonin. So, nagkakaroon ako ng 920 per head na kita mga ka-farmers. Which is okay naman siya. Hindi na siya masasabi natin na nalulugi ako mga ka-farmers. Okay na po talaga siya. Okay na po ako sa ganung kita. Although, merong ibang mga hog raisers na para sa kanila maliit pa yung ganyan na kita. Pero para sa akin, okay na po yan mga ka-farmers. Kasi yung iniisip ko lang dyan ay kahit nasa bahay ako merong kita. Yun po ang importante. So sa ngayon mga ka-farmers, yan lang po muna ang may bibigay kong update. So bibigyan ko na lang kayo ng update natin sa mga big na ito kung ano yung mga improvement nila, maybe the next day. So sana ay madali din silang lumaki mga ka-farmers. So thank you for watching mga ka-farmers. Please don't forget to subscribe para palagi kayong updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Bye bye! God bless!